yung minimum kahi ko na panukalang batas ko na ibalik yung death penalty para diyan sa for the crime of plunder, ibalik yung death penalty. So isa rin yun. Pero anyway, yung sana magkakaroon tayo ng isang legislation na katatakutan nila. Pero kung ayaw nila dahil takot sila, baka mamaya sila ay tatamaan sa batas na yan, ay wala tayong magawa. Medyo ko lang kasi na nasaktan lang ako doon sa sinabi niya na gimmick lang yun ng minority. Kaya po ako'y nagsalita dahil nga ako ang tumayo noon na kinwestiyon ko yung kustodiya ni yung aming na cited in contempt na resource person na si Bryce Hernandez. Kinwestiyon ko lang yun dahil nga doon after nung nagsalita si Senator Jinggoy, naalala ko nga pala, nasaan na nga pala yun, kailangan matanong ko ito. So kaya itinanong ko, pumasok lang sa isip ko. Kasi kung sabihin mong gimmick, ito ay dapat pinaplano, ito ay dapat pinag-usapan, kung anong gawin natin na gimmick, ganito, gano'n. Hindi po gimmick yun. Galing po sa, galing sa puso na tanong po yun. Very legitimate na issue yun. Kaya we need legitimate response din coming from the Senate leadership. Hindi po yun gimmick-gimmick lang. Hindi po yun siya noon time show na kailangan ng gimmick para matuwa yung manonood. Legitimate po yung mga niraise namin ng mga issue. Kaya po nasagot ko siya na hindi po gimmick yun. Okay lang sa akin yung sabihin niya na mamatay kayo sa sama ng loob. Walang problema sa akin yun. Matagal naman tayong humarap sa bala ng mga kalaban. Sa awa ng Diyos, hindi ba tayo namatay? Yung pang sama ng loob, mamamatay tayo. Hindi naman siguro. Wala po sa atin yan yung mamatay sa sama ng loob. Ang sa amin lang yung nakusahan na gumigimik kami, gumawa ng gimmick. Wala pong gimmick doon. Very, very legitimate po yung tanong ko. At it was part of the moment na naalala ko na nung nagsalita si Senator Jinggoy Estrada sa floor, pumasok lang sa isip ko kaya natanong ko. Hindi po yung pinlano, hindi po yun part ng gimmick, kundi legitimate po na concern ng isang membro ng Senado na nagtatanong. So yun ay dapat mabago via plenary action also. Hindi yung isa lang magde-decide na baguhin ang place of commitment ng isang nakadetine under the custody of the Senate. So, yun lang, matter of procedure lang dahil kailangan masunod talaga ang rules. O location o ano sa location, wala pong problema yun. So, nagka-intindihan ang lahat na okay lang diyan sa Senado. Basta next time sundin ninyo yung tamang proseso, rule-based na procedures dapat. Opo. Umugong din po yung issue na magkakaroon muli ng palitan ng liderato dyan sa tapos parang ang minority daw ang parang gumagapang ba? Mayroon ba itong katotohanan? Well, kinorek din ito ni Minority Leader Senator Cayetano po, Senador. Yes, tama po. Kami magbabalak ng kudita, bakit namin ibalita? Bakit kami magbabalita? Makahanda sila. Magbabalita kami. Kailangan hindi natin ibalita, tahimik lang. Pero since sila ang nagbalita, pagkatapos sila lang rin ang bumara, I don't know. Bakit nangyari yun? Basta as far as the minority is concerned, wala po kaming ginagawang ganun. Hindi po namin dapat ibabalita kung mayroon man kaming balak na ganun. Huwag masyadong parang pinapanigan yung pinapaniwalaan ng husto yung nagsisinungaling. Yun lang naman sa kanila. At as far as that issue is concerned, kayang-kaya nilang dipisahan yung kanilang sarili. Alam nila yung anong katotohanan. At lalabas yung katotohanan patungkol dyan. Yun lang naman ang kanilang concern na
hindi magdagdag ng fuel to the fire mismo nanggagaling sa loob na pa ng Senado. Yun lang ang sa kanila. Opo, and dito naman po sa mga chairmanship ng komite, kayo po ay naalis. Nasanay akmang-akma po sa inyo pong karanasan sa pagiging general, sa militar, sa pulisya. Natanggal po sa inyo yung akma sa inyo ng komite. Saan komite na po kayo ngayon, Senador, kung meron mang naibigay po para sa inyo? Ang mga minor committee lang yung binigay sa amin, hindi yung mga major committees. Yung mga minor committees lang binigay sa amin. Sa akin, yung Committee on Civil Service, Government Organization, and Professional Regulation, yun ang binigay sa akin. So, wala pong problema. Hindi man, tanggap naman namin na kami ay minority. Kung ano lang ang sobra-sobra nila na gusto na ipamigay, ready lang kami tumanggap ang ibibigay sa amin. Yun lang naman ang status talaga sa minority. Opo. Sir, dito po sa Kamara, meron pong inihain ang majority leader po doon, anak ng Pangulo, na parang kagaya din doon sa nabanggit ni Senator Chis Escudero, na ipagbabawal na yung hanggang 4th degree na kamag-anak na makasama sa bidding or makakuha ng kontrata sa gobyerno. Kumbaga, ibig sabihin, may suporta na siguro kung meron nang naihain dyan sa Senado, may suporta na dito sa Kamara. Nakikita niyo po ba itong magandang pamamaraan? Kung hindi man maging zero yung corruption, at least mabawasan po ang pagnanasa ng mga korap na pagsamantalahan yung pera ng bayan? Baka magkakaroon yan ng epekto. Pero alam mo na, kung talaga magnanakaw, maghanap ng paraan yan. Hanap talaga ng paraan yan, kahit na hindi mo yan relative yung gusto mo magiging kaanib. Mayroon namang kaibigan na pwedeng gawing kaanib sa kalukuhan, di ba? Hindi lang naman yan limited sa pamilya. Kung may intention talaga, the best solution sana is mawala yung intention na mangloko because of fear na mayroong mangyari sa kanila na hindi maganda. Kagaya ng pagbabalik ng yung minimum kahi ko na panukalang batas ko na ibalik yung death penalty para diyan sa for the crime of plunder, ibalik yung death penalty. So, isa rin yun. Pero anyway, yung kanyang panukalang batas, I hope na magkakaroon yun ng magandang epekto kung yun man ay pumasa. Sana mabawasan ang corruption sa ating bansa. Opo, at meron na rin pong mga nagkomento ata doon sa inyo pong panukala, kasi naalala ko after nyo pong maihain yung death penalty bill laban sa mga plunderer, abay meron parang nagsabi pa nga kayo yata na sino kaya yung mag-oppose nito. At marami pong mga nag-oppose, yung mga nagiging kritiko nyo rin po, yung mga nag-o-oppose dito, Senador. Yeah, that's normal. Democracy to have a healthy discourse. Meron talagang mag-uupos yan. Hindi natin maiwasan yan. Meron talagang mag-uupos. At expected ko naman yan na mahirapan yan pumasa yung batas na yan. But still, sana kung seryoso tayo sa laban na ito, pagtulong-tulungan natin itong legislation na nakikita ko na isa sa paparaan para mabawasan, if not totally mahinto itong corruption, lalong sa ating gobyerno. Yun lang ang akin, sana magkakaroon tayo ng isang legislation na katatakutan nila. Pero kung ayaw nila, dahil takot sila, baka mamaya sila ay tatamaan sa batas na yan, ay wala tayong magawa.